Tapos guys, paalala naman doon sa mga nagpapa-install ng inyong mga solar installation sa bahay nyo. Dapat may sarili kayong technician. Yung pipiliin nyo talaga yung technician na halimbawa magkaroon man ng troubleshooting, hindi na kayo tatawag ng ibang technician para mag-repair ng inyong solar system. So kung meron kayong mga legit na installer, technician na kumbaga marunong na rin mag-repair, hindi na kayo mahihirapan. So hindi kayo tawag-tawag ng mga ibang technician dyan para mag-repair ng inyong mga solar system. So dito ay naging maintenance technician tayo dito sa isang setup na malaking setup na to. Kaya nakikita natin kaagad kung may problema yung kanyang solar panel. So doon, shout out nga pala doon kay Sir na talagang napakabait. So kaya naman wag natin guys aabusuhin yung ating mga client para naman kahit papano pagkatiwalaan tayo dito sa isang malaking solar system, solar setup. So dapat guys kung magkano yung binigay nilang budget, yun ang bibigay natin. Gandahan natin yung installation. Wag nating i-priority yung pera kasi yung pera madaling mawala yan eh. Ang importante sa atin yung trabaho natin, napakaganda ng ating trabaho. Kumbaga, solid kasi hindi naman pinupulot yung pera na binabayad sa atin ng ating mga client. So, yun lang guys. Update ko kayo mamaya kapag okay na yung ating inverter na hindi na siya nag-automatic nagba-bypass. So, yun lang guys. Shout out at syempre ganun din sa ibang installer. So ganun dapat yung gagawin nyo. Dapat bigyan ninyo sila ng magandang klase ng battery. Yung hindi sila nalulugi doon sa binibitawan nilang budget. So yun lang po. Update ko kayo mamaya kapag okay na tong solar setup natin.